liliko, kakanan, kaliwa. Sa mga baguhan dyan, always check side mirror. Kasi especially maraming mga motor na biglang singit, pasok, ganyan. Yung iba, may mga motor naman na alam nila kapag ka maiipit na sila, hihinto na sila or what. Pero meron yung iba talagang dederechoin nila. So pwedeng maging ending nun, pareho kayo maagrabyado, magagasgasan ka. Di syempre kamot ulo ka, pati siya kamot ulo din dahil pinilit niya. Tapos ikaw hindi mo siya napansin, ganyan. So always check side mirror kapag kayong liliko ka, sisingit ka, kakanan ka, lilipat ka. Ugaliin nyo na i-check lagi yung side mirror kasi maraming mga motor sa gilid na sumisingit. Hindi naman pag mga ganito sa province, Pangasinan na part, maraming mga tricycle. So kadalasan yan, syempre kapag especially kapag long drive, marami kang makakasabayang mga tricycle. So pagka ganun, overtake ka ganyan or lulusot ka sa kanan, alalay ka or businahan mo sila para aware sila na merong lulusot sa kanila. Kasi kapag ka meron yung iba talaga na hindi maiwasan, biglang liko. So yun, takaw, disgrasya yung mga ganun. So bago mo pa lang sila lusutan, pinahan mo lang sila, businahan mo lang sila para aware sila na okay, hindi ako Lagi ka siya, babe. Kagig ka, makakadwing na talaga dito. Kasya. Kasha? What is up guys? So nandito kami ngayon sa Bayambang, Pangasinan. So nagbabakasyon kami sa father ng partner ko. So for a while dito muna kami. Kaya yung mga city drive natin more on patag lang. Nag-try ako mag pedal cam dito guys. Normal lang naman tayo dito, walang uphill. Gusto ko lang i-try tong meron kasi nag-request sa atin ng overhead camera setup. So testing natin yung ganito. Tapos mag pedal cam din tayo. So wala tayong mga kaganapan na 7-7 ganyan kasi wala namang uphill dito literal na lang, normal driving lang tayo. So gusto ko lang matry ito. Okay, let me check. Bas muna tayo. Mapapansin nyo sa gauge cluster natin, siya, check engine siya. Meron kasi akong tinesting sa sa T-Plex nang na-reach ko yung speed limit, medyo maulan. So naulit yung nangyari dati na parang nag-ASTC system required siya. Nag-low power siya. Kasi pagka ganun, ang explanation sa akin nun ni Zix Performance is yung hangin na nahigop niya is may kasamang parang moist. Hindi siya purong hangin lang yung hinihigop nung, hindi ko alam, intake ba yun or kung yung basta yun. So may kasamang kaya nagtitrigger siya ng ganun. So sa high speed yun, kapag ka high speed nagtitrigger siya. So parang safety something ng Montero na kapag ka na-reach mo yung ganitong speed limit is tapos ganun yung nangyari na may halong moist yung tubig,
magti-trigger yung ASTC na yan, tapos ano niya, magiging lantang gulay yung takbo ng ano mo, ng Montero mo. So para ma-fix yun, kailangan ko siyang i-reset. Kailangan ko i-reset yung battery. Aalisin ko, tapos for 5 minutes babalik ko siya. Ngayon magre-remain yung check engine niya, pero babalik naman na yung power niya. Wala nang, tapos mawawala na rin yung ASTC na ano, ASTC na warning. Okay, chinelas mode. Tapos ito, overhead cam. Try natin. Businahan mo sila para aware sila na merong lulusot sa kanila. Kasi kapag ka, ano, meron yung iba talaga na hindi maiwasan, biglang liko. So yun, takaw, disgrasya, yung mga ganun. So bago mo pa lang sila lusutan, ano, pinahan mo lang sila, businahan mo lang sila para aware sila na okay, hindi ako liliko. Tapos minsan mararamdaman mo naman like, or makikita mo sa basta pagka ganun dapat naka-ready kayo tumapak sa brake if ever na biglang may mga ngamote or biglang liliko nang walang signal, walang kahit ano. Pero yun, in my case, sa experience ko, basta binubusinahan mo sila, alam na nila hindi naman na sila so yun, aware sila na Ngayon, hindi naman lahat ng sasakyan malakas ang busina, no? Bale, ito. Try natin siya. Paggabi, flasher. Yung mga may bayan-bayan na paliko, ganyan. So, syempre yung iba, hindi yan magsisignal.
sa isip mo is parang, kasi mahirap kapag mahirap kapag basta lusot ka na lang ng lusot na ina-assume mo na ay alam nila ganito ganyan. Pinaka-safe talaga yung bigyan mo sila ng hint, bigyan mo sila ng anong tawag kasi dun, timbrehan mo sila na nalulusot ka sa kaliwa o kanan nila. So ganun ang ginagawa ko kadalasan pag mga ganun usapang tricycle yung overtaken ko. Inubusinahan ko sila. So wala masyadong ganap na uphill dito guys, kasi patag lang to kaya mga tips ko lang is yung sinasabi nilang defensive driving. So hindi naman masama pag kailangan mabilis, kasi syempre hindi naman lahat ng sasakyan ng tricycle sabay-sabay ang pacing Pag tricycle, matik mabagal yan. Pag truck din, mabagal din yan. So kailangan, may mga moments na kailangan natin lumusot. Pero ano yung safest way na magagawa natin yun na makakaiwas tayo sa aksidente. Tapos importante din na kapag ka sa overtaking is feel nyo yung gamay nyo yung power ng sasakyan para alam nyo na okay, kapag ka hinataw ko to, makakalusot to ng parang mga ganitong seconds, ganyan. Especially kapag ka merong kunwari kasalubong. So dapat alam nyo na yung sasakyan kaya nyo makalusot at makabalik sa linya nang wala kang makakasalubong na alanganin, ganyan. Liliko, kakanan, kaliwa, sa mga baguhan dyan, always check side mirror, kasi especially maraming mga motor na biglang singit, pasok, ganyan. Yung iba, may mga motor naman na alam nila kapag ka maiipit na sila, hihinto na sila or what. Pero meron yung iba talagang dederechoin nila. So pwedeng maging ending nun, pareho kayo maagrabyado, magagasgasan ka. Di syempre kamot ulo ka, pati siya kamot ulo din dahil pinilit niya, tapos ikaw hindi mo siya napansin, ganyan. So always check side mirror kapag kayong liliko ka, sisingit ka, kakanan ka, lilipat ka. Ugaliin nyo na i-check lagi yung side mirror, kasi maraming mga motor sa gilid na sumisingit. Hindi naman natin hindi natin maiiwasan yan, hindi natin makokontrol. Kung gusto na sumingit, sisingit at sisingit yan. Kahit pa nga ipitin mo yan, sabi natin naiinis kayo sa hindi uubra yung ganun na iipitin nyo sila. Mas pinakawais dyan, bigyan nyo na lang sila ng space na makalusot sila. Hindi yung parang gigit-gitin nyo pa sila na mahirapan sila makalusot. Kasi paano kung nakatapat nyo kamote, o ginasgasan kayo, tinakbuhan kayo, hindi kayo pa yung kayo pa yung nangamote, sabi natin traffic, ayaw nyo silang palusutin, nabwisit sa inyo, tapos tinakbuhan kayo. So worst case scenario yun, na imbes na okay na sana, kayo pa yung naagrabyado, kayo pa yung talo, tapos sabihin natin bago pa yung sasakyan nyo.
Kasi kahit ipitin nyo yung mga nakamotor niyan, single yan eh. Makakalusot at makakalusot yan, makakahanap at makakahanap yan ng paraan na makatagos sa traffic. Kasi kahit ako naman, nagmamotor ako eh. Madaling makalusot pag motor, single lang eh. Tapos basta may space, lulusot ka talaga. As long as safe, di ba? Pero hindi naman kasi lahat ng nakamotor eh parang ganun na sigurado sila sa paglusot nila. Meron yung iba na basta lusot na lang, walang, hindi sila cautious, hindi sila ganun ka ano, ka-aware sa kalsada. Kaya ending niyan, makaka-disgrasya sila, makakaabala sila. So sa ating mga drivers, kung kaya namang bigyan ng space sila na makalusot sila kahit konti, yung maluwag para sa kanila, di bigyan nyo na lang para makalusot na sila. So yun, kapag ka sa ano, iwas abala ba kumbaga. Kasi kahit pa sabihin mong nahuli mo yan, sabihin natin nasabitan ka, nagasgasan ka, nahuli mo nga siya, napagbayad mo, eh ang hassle nun eh. Sayang yung hassle, yung ano eh, dahil lang sa parang ikaw is nainis ka, na bad trip ka, ayaw mong palusutin yung mga motor, tapos ending ganun yung nangyari. So abala yun sa part mo rin, hassle din yun sa part mo, na imbes na parang wala kang iniintindi, ending kailangan mo magpa-repair, magpa-repaint, magpa-retouch, mga ganung bagay ba na pwede namang maiwasan. Tapos yun, basta lagi ko sinasabi, if gigilid kayo, kaliwa, kakanan, tingin lagi side mirror para makita nyo. Kasi meron yung iba, kahit nakasignal ka na, putya, diretso pa rin eh, mga motor. Kahit nakasignal ka na pa right, bigla talagang ano, parang wala silang pakialam, diretso yun kanila, lulusot pa rin talaga sila. So pagka ganun, tingin lagi sa ano, side mirror para ma-anticipate nyo, makapag-react kayo agad if ever napipilitin ng motor na lumusot. Or kung hindi, kung napansin nyo nag-slow down na siya, di yun, saka nyo idiretso. Wag yung porke nakasignal na kayo, eh feeling nyo okay na, basta may right ka na, nakasignal ka na, pasok ka na ng pasok. So yun, kasi yung sinasabi ko, hindi natin maiiwasan yung mga ano, mga drivers na alam mo yun, walang ano, walang awareness sa kalsada. Kaya tayo yung ano, mag-a-adjust. Yun yung way natin para makontrol. Kasi yung pagiging kamote nila, hindi naman natin kontrolado yun eh. Yung driving natin, yun yung nakokontrol natin. Tapos kunwari nag-overtake na kayo, may momentum na kayo, so syempre tapos may mga tricycle kunwari nakasabayan, pero nandito na kayo na umu-overtake na kayo, so ano, businahan nyo na sila para alam nila na okay, may lulusot. Saan tayo? Loh, alas 6 na eh. Hindi na, parang iikot lang tayo ng bayan nito. Pwede ba lumusot dito paano? Pwede naman. Blue sky.
nakatapat dun sa ano yung harang eh. Kasha, babe. Kagikawa ka na talaga dito. Kasya. Kasha? Mm. Kasha, kasha, kasha. Kunwari tatawid kayo sa highway, better na double triple check nyo yung bago kayo tumawid dito sa ano kasi pagka highway kadalasan yan maraming mga mabibilis, so mabilisan lingon kayo ng mga ilang beses, 2 to 3, kasi di mo masabi, merong unang tingin mo parang wala pang ano eh, clear pala, tapos pagkalusot mo yun pala merong mabilis na dire-diretso. So iba lang na mabilisan check pa lang, para double check, triple check mo, para para makareact ka if ever na bigla pa lang may mabilis na ano, makakahinto ka agad pagka tumawid ka ng papasok ka ng highway.
sarado, di ba? Yung nakita. So ito, mari gigilid ako. Tingin side mirror, baka biglang merong tuloy-tuloy na ano, mga motor ganyan, katulin. Mayroon checkpoint. Hindi, parang nakadisgrasya. Wala sila masyadong customer ah. Okay, yun lang muna guys. Thanks! Love you!